Alam niyo ba na meron kaming isang ninang na pinuntahan kagabi? Maloloka kayo sa kwento ko. May dala kaming mga regalo para sa aming ninong at ninang. Pero kakaiba itong ninang namin sa Nueva Ecija. Dating kasi namin dito, pinakain kami, binigyan kami ng kung ano-ano. At higit sa lahat, merong pa-advance na pakimkim. Nagulat kami kasi napapanood nila ang vlog namin, kaya pumasok sila sa minimum. Sabi nila, bawal daw tumanggap ng advance na pakimkim. Pero ang sabi ni ninang, wala daw bawal-bawal kapag kayan biyaya. Abay, kahit maitim si Bebo, nakuha niyang mamula nung nakita namin ang halaga. Grabe talaga ang mga ninong at ninang namin dito. Anak syuta! For today's ganap nga, dahil babiyahe kami ng Nueva Ecija, naligo na nga ako at isa-share ko lang sa inyo ang walang kamatayang sabon ko. Ito yung Beauty White Soap ng Yuglo Babe. Ang lakas din makaputi nito dahil meron tong micro-peeling at 10 times power whitening. 2 taon mahigit ko na tong gamit at hanggang ngayon, sobrang loyal ko pa rin sa kanya. Nababad ko yan ng 2 to 3 minutes. After nyo maligo, makakaramdam kayo ng pamamalat na very light lang. Kahapon, share ko sa inyo itong cream na ginagamit ko. Kapag hindi kasi ako nagre-rejuve o gumagamit ng rejuve, talaga yung ina-apply ko para labanan ng mga tigiyawat. Nakatulong din yan na makaliit ng pores ko. Totoo lang, hindi lang ako ang gumagamit niyan, pati ang mga kapatid ko. Made in Canada at pwedeng-pwede talaga sa mga bata. Ito yung Pimple Care Plus na nakakatanggal talaga ng mga tigiyawat. Daily ko yan kung gamitin. Pwede sa umaga, pwede din naman sa gabi. Syempre, hindi lang mukhang inaalagaan, pati na rin ang kilikili. Ito ang gamit ko sa kilikili ko. Hindi na nga ako nagde-deodorant kapag nag-a-apply ako nitong extra white serum ng K-Serin. Napaputi niya talaga yung discoloration ko sa kilikili. Magpapakita ko ng before and after. Hindi pa ganun ka-perfect ang kilikili ko, pero malaki na ang pagbabago. Ito kasing serum na to, meron niyang 5% glycolic acid. Pagkatapos namin gumayak, nagbiyahe na nga kami patungong Nueva Ecija. Alam nyo na, pag natutungo kami ng Nueva Ecija, meron talaga kaming tao na pinupuntahan at yun ang napakayaman naming ninong at nina. Meron sigurong barangay na nagfa-fiesta ngayon dito, kaya maraming artista din ang pumarada. Ginabi na nga kami sa biyahe namin dahil ubod ng traffic. Pero ganun pa man, itong araw na to ay nilaan lang talaga namin para sa kanila. Itong ninang namin na to, lagi namin to sinashare sa inyo. Marami na nga nakakakilala sa kanya. Bukod kasi sa mayaman yan, mayaman din talaga yan sa pagmamahal, lalo na sa amin ni Bebo. May-ari lang naman siya ng 349 hectares na kalupaan. Na para bang kalahati ng Nueva Ecija ay pagmamay-ari na niya. Naksyuta. Ginabi na nga kami ng punta dito. Buti na lang talaga, gising pa nga sila. Ninong at ninang namin sila sa kasal. Dilala na nga namin yung mga regalo namin sa kanila at sobrang natuwa naman sila sa invitation. Tuwing napupunta kami dito, ina-expect na agad namin. Nakakain kami ng sobrang dami. Napakarami nilang pagkain palagi. At sobrang palagay na yung loob namin sa lugar nila o sa bahay nila. Tuwing nagpupunta kasi kami dito, lagi silang excited, sobrang saya. Talagang feel na feel namin na welcome kami sa bahay nila. Ang dami na nga namin napagkwentuhan at napakarami din niyang in-advise tungkol sa amin. Pero alam niyo ba, itong bahay ni Ninang, dahil nga medyo malayo sila sa Kabihasnan, nagmistula talagang SNR sa sobrang daming staff. Kapag kayo ay napunta dito sa bahay ng Ninang, para kayo nag-grocery ng libre. Yan talaga ang rason kung bakit gustong sumasama ng mga kaibigan ko. Tuwing napupunta ako dito, hindi pwedeng hindi magbibigay yan ng regalo. Kung ano ang makakalkal niya, kagaya ng mga pabango, alahas. Ganyan siya ka-generous. Minsan nahihiya na ako sa kanya kasi kapag pumunta kami sa kanila, permis, napakarami naming bit-bit pa uwi. Bukod sa mga regalo, pagluluto niya pa kami ng hapunan. It's just a normal day na mag-ulam ng lechon sa kanila. Sobrang welcoming ni Ninang Cristina. Alam nyo, kahit wala yan sa politics, grabe yung natutulong niya talaga sa mga tao. Na-awardan na din yan sa DSWD. At sa dami-dami ng tao, siya talaga yung inawardan na natatanging anak ng Nueva Ecija. Pero sobrang simple lang nila na tao. Naks naman. Totoo niyan, nagpaparinig lang kami para sa minimum. Hindi pa naman kami kinakasal. Abay, meron na silang pakimkim. Sakto-sakto. Kulang ang pamayad namin sa supplier. Nagulat talaga kami ng bongga ni Bebo dahil tinutuon nila yung mga nasa vlog namin. Malakas talaga ang kapangyarihan ko pagdating sa pagpaparinig. Tinatanggihan ko nga eh. Sabi ko, sa mismong kasal na lang sila magbigay. Tinanggap ko na rin kasi baka iba pa yung ibibigay nila sa kasal. Charing! Grabe, nagulat talaga kami ni Bebo. Sobrang gandang buena mano nito. Alam niyo, sobrang bait niya talaga. Palagi niya nga daw ako nakikita na nakapantulog lang sa vlog. Minsan, nakakarating pa daw ako sa mall nang nakapantulog
matulog lang. Kaya binigyan niya ako ng magagandang pantulog na masusuot ko sa vlog na kahit lumabas ako o mag-mall ako, pang mayaman pa rin ang dating. Yung mga kasama ko naman, pinagdala niya o pinag-uwi niya ng mga pagkain. Nakala mo ba naman magpipill trip? Hindi na namin alam kung paano namin yan bibit-bitin. Pero alam nyo ba, hindi pa yun tapos mamigay. Alam nyo, never kami nagpunta dito na wala kaming bit-bit na kahit ano. Magbibigay yan sa amin ng mga halo-halo set, bigas, mga ubi. Yang mga kahon-kahon na yan, hindi nila yan kinakain. Pinamimigay lang nila sa mga taong bumibisita sa kanila. Ganon sila sobrang ka-generous at mapagbigay na tao. Pinag-pray talaga namin ni Bebo na magkaroon kami ng ninang na ganito kabait at katulungin sa ibang tao. Anong oras na rin to at Bulacan pa nga ang uuwian namin. Pero itong si Bebo, pati hanger hindi pinatawad. Lahat kami ay may kanya-kanyang bit-bit na mga pagkain. Sabi no, sobrang sarap bumibisita sa kanila. Kahit magtagal kami ng ilang oras dito, hindi kami na boring dahil sobrang saya nilang kakwentuhan at kasama. Pero kung naghahanap din kayo ng sobrang murang lupa dito sa Nueva Ecija, sila lang yung may pinakamurang tinitindang lupa dito. Uwi na nga sana kami nang makakita kami ng sili. Hihingi lang sana kami ng ilang piraso pero pinagdadakot naman kami ni Ate Vicky. Diyos ko'y Bebo, Marine, oh. Hindi lang yun. Pinauwian na naman kami ng isang sako pang sibuyas. Napaka-healthy ng mga sibuyas. Tawang-tawa ako kay Bebo. Hindi niya na alam kung anong bibit-bitin niya. Dito lang talaga yan hindi nahihiyang magaganyan. So, anong masasabi nyo? Worth it ba ang pagpunta namin ng Nueva Ecija? Naksyuta!